Sa gabing ito, ating ipagpapatuloy ang ating simulan kagabi na Isaiah chapter 44. At sa gabing ito, ating tatalakayin ang verses 3, 4, and 5. Supposed to be hanggang verse 5. Pero hindi ko alam kung matatapos natin. Ano po, sana ay matapos natin iyan. Okay, tayo muna ay magsimula sa pamamagitan ng panalangin. Pray tayo. Muli po, Panginoong Diyos, kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa iyo sa gabing ito. Samahan mo kami, Panginoon, at patuloy na gabayan sa aming pag-aaral. Ikaw po akong gabayan, turuan, at pangunahan sa pag-i-discuss. Ikaw po ang magbigay ng karunungan sa akin at lahat ng katiyagaan, Ama. Maging ang mga kasama namin na magjo-join online at maging dito sa church, si Juana at kung sino pa ang darating, Panginoon. Tulungan mo po kami lahat at kami po ay makapag-aral, maunawaan namin ang iyong salita at ikaw ay aming maparangalan sa gawain pong ito. Salamat po, dakilang Diyos, ito po aming panalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Okay, so magandang gabi, Brother Edgar, at syempre si Pastor Nanding uli. Salamat at naka-join po kayong lahat. So tayo magpapatuloy na sa ating pag-aaral, Isaiah chapter 44 verses 3 to 5. Bigyan lang natin ng panimulang recap uli ang verse 1 and 2 at yung panimula na natalakay natin kagabi. Ang sabi sa verse 1, sinabi ni Yahweh, ikaw Jacob na lingkod ko, ako ay pakinggan dahil ni Israel ang pinili kong bayan. Akong si Yahweh, ang sa iyo ay lumalang, tinulungan na kita mula nang ikaw ay isilang. Huwag kang matakot, ikaw na aking lingkod, ang bayan kong minamahal. Ang panimula ng Isaiah chapter 44, magandang gabi, Nanay Gertrudes. Ang panimula ng chapter 44 ay nagbibigay ng pagkalinga o yung pangungusap ng pag-aalaga o pag-aaruga sa mga Israelita. Dito ipinaramdam ng Panginoong Diyos na mahalaga sa Kanya ang Israel. Mahal niya, nasa puso niya, at siya ang lumikha sa mga ito. Sabi doon, akong si Yahweh, ang sayo ay lumalang. At sa lahat ng pagkakataon, siya ang tumulong, siya ang nagbigay ng kalakasan at ng lahat ng kanilang mga pangangailangan. Kaya wala silang dapat na ipag-alala. Hindi nila dapat isipin na sila ay pinababayaan ng Diyos. Bagamat ang sitwasyon na ito ay naando sa kapanahunan na sila ay nasa ilalim ng pagkabihag ng Babylonia. Pero makikita mo dito yung statement ni Propeta Isaiah. Siyempre, statement ito ng Panginoong Diyos na sa kabila ng sitwasyon nila na nasa pagkabihag sila, ipinipilit, isinisiksik ng Diyos sa kanila na mahal ng Diyos ang Israel. Hindi niya ito pababayaan. At gustong ipaunawa ng Diyos na kahit nandiyan kayo sa ganyang kalalagayan, hindi ko kayo pababayaan. Ano man ang mangyari sa inyo, ay naandito ako at sa bandang huli ay tutubusin ko kayo. So yun ang ipinapakita dito ng Panginoong Diyos. At ito'y pagpapatuloy natin doon sa verse 3 and 4. Well, kung bago ang verse 3 and 4, sa bagong tipan ay makikita natin at mauunawaan ang naging pagmamahal at pagmamalasakit ng Panginoong Hesus sa kaniyang mga naging tagasunod. Unang-una yung 12 apostol, and then yung mga taong sumampalataya sa kanya at ang iba na hindi pa nananampalataya nung panahon siya ay malapit ng mamatay. Doon sa John chapter 17, natalakay natin nung mga nakalipas na ilang linggo, makikita natin doon na ipinanalangin ng Panginoong Hesus ang kaniyang mga alagad at ang mga taong sumunod sa kanya at maging yung mga tao na susunod pa lamang. So yung Israelita at saka yung Gentiles. Yung sistema na yan ng Panginoong Hesus, yan ang nagpapatunay na ang pagiging mananampalataya o ang pagsunod sa Panginoong Diyos ay hindi simpleng pagsunod lamang. Ito ay lagi ng kinapapalooban ng pagmamahal at pagmalasakit at mga bagay na hindi kayang ipaliwanag, ipaunawa ng mundo. Paano natin mauunawaan yung ginawa ng Israel sa Panginoong Diyos? Matapos silang likhain, piliin, dalhin sa maayos na kalalagayan, tulungan, binigyan ng hari, lahat ng pangangailangan, pero ito't sumasamba sa Diyos-Diyosan. Pero sa kabila ng lahat ng ito, ang Diyos ay nananatiling nagmamahal at nagmamalasakit sa kanila. So yan po ang dapat nating maunawaan. At ang karakteristiko, katangian na iyan,
ay hindi natin dapat na alisin sa mga simbahan dahil itong sitwasyon ng mga churches ay refleksyon ng pamamahala ng Panginoong Diyos at ng Panginoong Hesus. Dapat manatili sa loob ng mga simbahan yung pagmamahalan, pagmamalasakit ng bawat isa. Siyempre sa pangunguna ng pastor o nung kung sino mang nangunguna, makita dapat at maipamuhay yung mga pag-aaral, yung mga bagay na nakalulugod sa Panginoon at yung buhay bilang isang pamilya na nagmamalasakit sa isa't isa. Anuman ang sitwasyon, mabigat man, may problema, may kabigatan, minsan may mga hindi pagkakaunawaan, pero sa kabila ng lahat ng iyon, dapat na andun pa rin ang pagmamahalan. Ayan. Okay, punta tayo sa verse 3. Nabigyan lang natin ng kaunting introduction. Ang sabi sa verse 3, aking ibubuhos ang saganang tubig sa uhaw na lupa. Sa tuyong lupa, maraming batis ang padadaluyin. Ibubuhos ko sa inyong mga anak ang aking espiritu at ang liping susunod sa iyo ay pagpapalain. Ang verses 3 and 4 ay tumutukoy sa spiritual na pagbabago o tinatawag nating regeneration. Very familiar sa atin dapat yung salitang regeneration kasi ito yung pinag-aaralan natin. Sa isang Reformed Church, ang salitang regeneration ay isa sa number 1 na pinag-uusapan. Kasi dito nagsisimula ang kaligtasan. Ang ibig sabihin ng regeneration, ito yung pagkakaroon ng bagong buhay. Sa Ephesians chapter 2, verses 1 to 7, sinabi doon na tayo dating mga patay, subalit muling binuhay ng Diyos. Yan po yung regeneration. At dahil sa pagkatapos ng regeneration, doon papasok yung pananampalataya natin. Na after ng pananampalataya, nandun yung kaligtasan at yung tinatawag naman na justification. And then yung adoption, redemption, lahat na nandoon. At ang kasunod ay sanctification and then glorification. So isang buong proseso po yan. Nakakalungkot, nadagdag ko lang po, maraming mga simbahan na hindi tinatalakay ang proseso na yan, hindi nila nauunawaan. Yung mga pinanggalingan kong church, sa totoo lang po, hindi nila naintindihan yung salitang sanctification. Kaya nakakalungkot, paano nila masasabing sila ay Kristiyano kung hindi nila naunawaan ang mga bagay na ito. Ang hirap, Ayan. Okay. Ang sabi dito, ibubuhos ng Panginoong Diyos ang saganang tubig sa uhaw na lupa. Sa tuyong lupa, maraming batis ang padadaluyin. Ibubuhos ko sa iyong mga anak ang aking espiritu at ang mga liping susunod sa iyo ay pagpapalait. Yung pagkakaroon ng tubig sa isang tuyong lupa ay normal na sitwasyon dito sa aklat ni Isaiah na natalakay na natin ito. Even yung disyerto kayang gawing sapa o ilog ng Panginoong Diyos. Pero ibang konteksto at iba ang mensahe ng talatang ito. Dito ay nangangako ang Diyos na ibubuhos niya ang tubig sa uhaw na lupa at mga batis sa tuyong lupa. Ang pusong tigang ay tumutukoy sa mga Israelita. Yung puso ng Israelita na nawalan ng pananampalataya at pagsunod at paggalang kay Yahweh. Dito ay ibubuhos niyang muli ang kanyang espiritu at sa kanilang mga supling ay pagpapalain ang kanilang mga inapo o yung mga susunod na saling lahi, yung mga susunod na henerasyon. Ito ay covenant, ito ay pangako ng Diyos sa mga Israelita mula pa sa panahon ni Abraham. Ipinangako na ito ng Panginoong Diyos. Kaya kahit meron lang pong kaunting disturbance dito. Ayan, tapos na. Ayan, kaya kahit ang mga Israelita ay magkasala, kahit sila ay gumawa ng mga pagsuway sa Diyos, sa pagkalipas ng mga panahon ay muling ibabalik ng Panginoon sa kanila yung bagong buhay. So itong pusong tigang, ito yung kanilang puso na natigang sa pananampalataya at pagsunod. Tumigas, naging pusong bato. Yan, sabi doon sa awitin, pusong bato. Pero dahil sila ay bubuhusan ng tubig ng Diyos, ibibigay uli ang kanyang espiritu, lalambot uli ito at magkakaroon ng sitwasyon na pananampalataya. At may binabanggit pa dito, pagpapalain ang kanilang mga ang kanilang mga inapo. Ang mga inapong tinatawag dito, yung mga susunod na henerasyon. Pero posibleng ito na yung mga Hudyo, yung mga Israelita sa ating kapanahunan ngayon. Kasi itong panahon ni Isaiah, this is around 700 BC,
Ang mga sumunod sa kanya ay maraming lahi ng Israel na nangawala na, nangamatay na. So yung mga Israelita sa panahon ngayon, ito yung pwedeng tumutukoy dito sa mga inapo na to, sumunod na henerasyon. At alam natin sa kasaysayan, sa realidad, kahit na anong mangyari sa Israel, lagi silang nananalo. Hindi sila natatalo ng anumang bansa na nangangarap na sila ilupigin. Ayan. Ang espiritual na pagbubuhos na ito ay magre-resulta sa espiritual na paglago at pag-unlad tulad ng mga sariwang halaman sa mga daluyan ng tubig. Ito yung sa John chapter 4, ito yung tinatawag doon sa English na spring of the living water. Okay, sa John chapter 4 verses 13 to 14, ang sabi dito, sumagot si Jesus, ang bawat uminom ng tubig na ito ay muling mauuhaw. So tinutukoy niya yung tubig na iniigib ng babaeng Samaritana sa balon. Ngunit ang sino mang uminom ng tubig na ibibigay ko sa kanya ay hindi na muling mauuhaw kailanman. Ang tubig na ibibigay ko ay magiging batis sa loob niya at patuloy na bubukal at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan. Ang talatang ito ay isang makapangyarihang pangako mula sa Diyos na magbubukas ng kanyang espiritu sa mga tao na kaniyang pinili. Ang imahe ng tubig na ibinubuhos sa mga nauuhaw at nabaha at baha sa tuyong lupa ay simbolo ng saganang probisyon at pagkakaloob ng pagpapala ng Diyos. Ang pangakong ito ay ibinigay sa mga Israelita sa panahon ng matinding espiritual na tagtuyot at nagpapakita ng katapatan at kahandaan ng Diyos na buhayin at pasiglahin ang kaniyang bayan. So itong kapanahonan na nabihag ang mga Israelita na dala sa Babylonia. Literally, ang Israel o ang Jerusalem ay naging parang tuyot na lupa. Walang sustansya, walang tumutubong halaman, walang pakinabang, wala yung mga tao. Pero dito binabanggit na ang Espiritu ng Diyos ay magpapanariwa sa kanila. Yung pagkatuyot ng lupa, kawalan ng sustansya at pakinabang, ay tumutukoy din sa buhay ng mga Israelita, sa kanilang mga puso. Na nung kapanahunan na yon, ay wala ring espiritual na paglago, walang naging pakinabang, maliban sa sila'y ginawang alipin sa bayan ng Babylonia. Siyempre, alam natin na ang pakinabang ng Israelita ay ang maglingkod sa Panginoong Diyos. Pero sa pagkakataong iyon, ang kanilang pinaglingkuran ay isang bansang dayuhan. Kaya sila ay walang kwenta ang kanilang buhay. Yan. Ngayon, dito sa pagkakataong ito, sinasabi ng Diyos na sila'y muling ibabangon, muling pananiriwain ang kanilang pusong tuyo. Ang kanilang puso, pagkatao na nawala ng pananampalataya at pagsunod, ay muling pananariwain at magkakaroon sila ng buhay na walang hanggan. Well, kung ating iisipin, sa buhay ng mga hintil, ito yung tinatawag nating born again, no? Kaya nga regeneration, i-regenerate tayo at magkakaroon tayo ng buhay, ng panibagong buhay, yung pagiging born again. Kung ikaw ay sasakyan, ang tawag dyan ay i-overhaul, ibababa ang makina at i-overhaul. Ayan, i-rewind kung ikaw naman ay motor ng makina. Ayan, ako po, malapit na ako magpa-overhaul. Pinag-uusapan namin ni Pastor Claude, i-overhaul natin ang sarili natin kasi meron tayong mga kailangang ayusin sa ating mga buhay. Ayan. Okay. Tanungin nyo na lang si Pastor Claude kung anong klaseng overhaul ang gagawin sa kanya. Ako, pwede nyo rin, pwede kong sabihin sa inyo yan. Alam na ng ibang tao. Okay. Kasama sa mga tema sa talatang ito, ang paglalaan ng Diyos, ang kanyang katapatan, at ang kanyang pagnanais na pagpalain at bigyang kapangyarihan ang kanyang mga tao. Sa buong Biblia, ang Diyos ay inilalarawan bilang tunay na tagapagbigay, tagapagtaguyod at pinagmumulan ng lahat ng mga pagpapala. Magandang gabi, Sister Ana. Salamat sa iyong pagsama sa gabing ito. Okay. Tayo ay nasa Isaiah chapter 44 verses 3 to 5. Ipinapaunawa ng bahaging ito ang katangian ng Diyos bilang tunay na tagapagbigay, tagapagtaguyod at pinagmumulan ng lahat ng pagpapala.
Ito ay tumutugma sa sa mga talata ng awit 23. Ang sabi doon, ang Panginoon ang aking pastol, hindi ako magkukulang kasi lahat ay pinuprovide ng Panginoon. Ito'y naglalarawan ng pangako ng Diyos na tugunan ang mga pangangailangan ng kaniyang mga anak. Ang pagbuhos ng kanyang espiritu ay sumasagisag sa makapangyarihang presensya ng Diyos na nagbibigay daan sa kaniyang mga tao na mamuhay sa pagsunod at matupad ang kanilang tungkulin. Ang pagbibigay ng karangalan sa pangalan ng Diyos at ang patuloy na pagsunod sa Kanya at syempre sa panahon natin, pagmamalasakit sa ibang mananampalataya o sa iglesia ng Panginoon o sa church. Ang isang katangian ng tunay na mananampalataya ay mayroong pagmamalasakit, pagmamahal sa bawat kapatiran. At siyempre sa pangkalahatan, sa lahat ng mananampalataya sa buong iglesia. Ang konteksto ng talatang ito ay umiikot sa propesiya ni Isaiah kung saan nagsasalita siya sa mga tao ng Israel tungkol sa pagpapanumbalik at pagpapanibago na ipinangako ng Diyos na isinasagawa. Ang mga Israelita ay napaharap sa pagkatapon at yun nga, binabanggit natin kanina, itinapon sa Babylonia, binihag, subalit sa kabila ng lahat ng ito ay ipinapakita ng Diyos na mamahalin niya at muling tatangkilikin, aalagaan ang kaniyang mga piniling tao, ang kaniyang mga anak. Ito'y dapat na maging napakalaking patotoo sa ating mga mananampalataya sa panahon ngayon. Dahil doon sa Romans chapter 11, pansamantalang inalis ang mga Israelita sa puno at idinugtong ang mga hintil, yung mga ligaw na olives or the wild olives. At dahil tayo idinugtong, yung katangian dito o yung bagay dito na binabanggit ng Diyos sa pamamagitan ni Propeta Isaiah, ito'y mai-enjoy natin na mga mananampalataya. Yung provision ng Diyos, yung kanyang pagkakaloob, yung kanyang pagmamahal, yung kanyang pagmamalasakit, yung pagbibigay ng bagong espiritu, pagdidilig ng tubig na sumisimbolo sa banal na espiritu, ito'y mararanasan nating lahat. Tayo ay i-regenerate, bibigyan ng bagong buhay, at magkakaroon ng kasiguraduhan ng buhay na walang hanggan doon sa kalangitan. So, yan po yung mangyayari. Kaya, dapat nating maunawaan na bagamat ang sentro ng tinatalakay sa talatang ito ay ang Israel, sa panahon sila'y nabihag ng Babylonia, ito po'y tumatalakay din sa ating mga mananampalataya. Dahil dati tayo ay bihag ng kadiliman at ng kasalanan. Parang yung hostage heart lang yan, Pastor Claude? Ang mga puso natin dati ay binihag ng mga maling katuruan at mga pagkakasala. So, dahilan sa pananampalataya natin sa Panginoong Hesus, tayo ay napalaya. Ayan. Okay, so yun ang tema ng mga bagay na ito. Ang ideya ng pagpapasa ng espiritual na pagpapala sa mga henerasyon, so dito kasi may binabanggit doon na yung pagpapala sa Israel ay ipinasa sa susunod na henerasyon. So ito'y pwede natin ilapat sa kasalukuyang panahon, kagaya ng binabanggit sa Deuteronomy 7:9, awit 103, at 2 Timothy chapter 2, verse 2, na kung saan ang mga susunod na henerasyon ay tuturuan, gagabayan, at dadalin sa sitwasyon din ng paglilingkod sa Kanya o pagbabahagi ng Ebanghelyo. Ayan, so makita natin yung tema, yung layunin ng Diyos sa talatang ito ay muling buhayin, bigyan ng bagong buhay ang Kaniyang mga piniling mga tao. So, ang sinumang manampalataya sa Kanya ng totoo ay pinili niya at itinalaga sa kaligtasan. O dito sa tema na binabanggit dito na pagkakaroon ng bagong buhay. Okay, so verse 4, ang sabi dito, sila ay sisibol tulad ng damong sagana sa tubig. Sila'y dadaloy tulad ng halaman sa tabi ng batis. Sa partikular na talatang ito, nag-aalok si Isaiah ng mensahe ng pag-asa at katiyakan sa mga tao ng Israel. Ang imahe ng mga halaman na tumutubo sa gitna ng mga damo at wilo sa tabi ng mga daluyan ng tubig ay isang malakas na simbolo ng pagpapanibago at muling paglago. Nabanggit natin kanina na ang lupa ng Israel, ng Jerusalem ng panahon na yun, ay naging tigang na lupa, wala nang tumutubong halaman.
may tumubo mang buto doon, mga ilang oras lang siguro, mamamatay na. Parang yung sa parable of the seeds, dun sa Matthew 13. Dahil walang tubig, walang moist, no? Mangangamatay, hindi masusustain yung pangangailangan ng halaman. So, ganun ang sitwasyon dito. Pero sabi dito, sila ay sisibol, muling magkakabuhay, no? Tulad ng damong sagana sa tubig. Yung dating tigang na lupa ay magiging sagana ang tubig. Ibig sabihin, masisipsip ng mga ugat ng halaman yung sariwang tubig, masustansya. At sila ay muling tutubo at lulusog. At gano'n na mangyayari sa ating mga puso. Ating i-review paanong pinalago ng Panginoon ang ating mga puso, yung ating pananampalataya, matapos tayong maging born again Christian, matapos nating kilalanin ang Panginoong Hesus bilang Diyos at tagapagligtas. Hindi ba't napakalaking sitwasyon na tayo ay nagkaroon ng bagong buhay? Itong ating ginagawang pag-aaral na to, bakit ka nagtitiis na mag-aral ng Biblia? Bakit tayo nagjo-join sa ganitong gawain kahit hindi man tayo magkakatabi, ano? Well, ito ay resulta ng paglago na sinasabi dito. Dahil lumago tayo sa Panginoon, dahil nakilala natin siya, sinusunod natin ang mandato o utos niya sa ating mga buhay. Kaya tayo ay nagpapatuloy. So panawagan po natin ito sa lahat, tayo manatili na magpatuloy sa ating pag-aaral upang makita natin dito. Ang sabi sa pangalawang bahagi ng talata, sila'y dadaloy tulad ng halaman sa tabi ng batis. Yung konteksto na ito, tabi ng batis, sagana sa tubig, kasi po yung sitwasyon ng Middle East, ng Israel, ito'y tagtuyo. Disyerto yan eh. Kaya lang, sa katotohanan ng pagiging disyerto, ang mga halaman ay lalago. Ibig sabihin, pagpapalain ng Diyos. At ganoon din ang mga buhay natin. Ano bang nararanasan mong kahirapan at kabigatan sa buhay? Gaano ba katigas ang puso mo? Gaano katuyo? Well, ibigay mo sa Panginoon, ipagkatiwala mo sa Diyos ang lahat ng sitwasyon sa buhay mo at ang puso mong tigang ay lalambot. Hayaan mong diligin ng Diyos ng kanyang espiritu, ng kanyang biyaya, ng kanyang kagandahang loob ang iyong puso. At siguradong iyan ay lalago, magiging parang ilog na sagana sa tubig, at buhat sa puso na iyan, sisibol ang damo, sisibol ang malusog na halaman ng paglilingkod at pagpapala sa Diyos. Magiging mabuti kang patutuo sa lahat ng tao. Hindi ka na magiging matampuhin, hindi ka na magiging emosyonal, o hindi ka na magiging magagalitin. Lahat ng mangyayari sa iyo ay magiging para kang totally renewed, no? Binago ng Diyos. Ang sabi sa 2 Corinthians 5:17, ang sino man nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya ay bago na. Ayan. So syempre, kasi nga na born again ka na, nagkaroon ka na ng saganang tubig, yung puso mo na dating tuyong-tuyo, matigas pa sa bato, naging parang sariwa, naging kasing lambot ng cake ba? Ayan, yung dough ng cake, tutubo doon. So, magiging malusog. Ano yung tutubo sa puso natin bilang mananampalataya? Ang pagkaunawa sa salita ng Diyos. Ang pagtulong sa mga nangangailangan. Well, fruit of the Holy Spirit sa Galatians 5:22 and 23. Yun po ang naisipahiwatig dito ng Panginoon. Okay. Punta tayo sa verse 5. Panghuling talata natin sa gabing ito. Sabi dito, bawat isa'y magsasabing ako ay kay Yahweh. Sila'y darating upang makiisa sa Israel. Itatatak nila sa kanilang mga bisig ang pangalan ni Yahweh at sasabihin sila'y kabilang sa bayan ng Diyos. Ang verse 5 ay tumutukoy sa pampublikong pagpapahayag ng pananampalataya. Ang talatang ito'y tumutukoy nga sa pagbibigay ng patotoo na ang isang tao, na ang mga Israelita ay nakiisa kay Diyos, kay Yahweh, na ang mga Israelita ay kaugnay ni Yahweh, sila ay mga piniling tao ng Diyos o ni Yahweh o ng Panginoong Hesus. Sabi dito ay ang bawat isa ay magsasabing ako'y kay Yahweh. So inideklara nila publicly na ako ay tagasunod ng Diyos. I am the Son of God. John 1:12, di ba?
at sila'y darating upang makiisa sa Israel. So, yung mga Israel na dating mananampalataya, tagasunod ng Diyos, ang tinutukoy ditong darating ay yung mga bagong lahi na sinasabi doon. So, idideklara nila. Yan. So, public declaration ang tawag. Ipapatotoo na ipapahayag nila na sila'y mga tagasunod ng Panginoong Diyos at sila'y tunay na mananampalataya. Kapatid, na ipapahayag ba natin ng maayos sa mundo o sa mga kasama natin, sa mga kaibigan at kakilala na tayo ay tunay na mga mananampalataya? Okay? So, muli, ang konteksto ng talatang ito ay sumasakop sa pangako ng Panginoon na ibubuhos ang kanyang espiritu sa mga tao ng Israel at sa kanilang mga inapo. Ang pabubuhos na ito ng espiritu ay magdudulot ng espiritual na pagkagising at ang mga tao ay nagpapakilala at lalapit sa Panginoon. Ang mga tema sa talatang ito ay kinabibilangan ng pagkakakilanlan, identity with Christ. No? Sabi kasi doon, itatatak nila sa kanilang mga bisig ang pangalan ni Yahweh. So magpapatato sila. No? Hindi po, ginamit ko lang po yung salitang tato, pero wala pong ganoong binabanggit sa Bible. Hindi po literal na tato. Ito po tumutukoy sa puso natin, yung bisig. Hindi yan literal na bisig na braso. Kung hindi, ito yung identity, makikilala ka bilang anak ng Diyos. Ayan. Okay. Nagunang bahagi ng talata, ang sinasabi, bawat isa'y magsasabing, ako ay kay Yahweh. I am the Son of God. Or I am for God. Ito ay nagpapakita ng malalim na pakiramdam ng personal na pagkakakilanlan at pag-aari ng Panginoon. Ito ay nagsasalita sa personal na kaugnayan ng bawat tao sa Diyos at ang pagkilala sa Diyos bilang kanilang pinakamataas na otoridad at pinagmumulan ng pagkakakilanlan. Nagmumungkahi din ito ng isang pakiramdam ng pagmamay-ari at pag-aari, ownership of God. Pag-aari tayo ng Diyos, at the same time, nasa atin yung pagkakakilanlan ng Diyos, the identity of God. Ano ba yung ibig sabihin ng identity? Nakikita sa ugali natin yung pagiging Christ-like natin. Ano bang ugali natin? Ano ba ang damdamin natin? Ano ba yung kilos natin sa mga bagay-bagay? Paano tayo magdesisyon? So, Christ-like pa tayo, namumuhay pa tayo bilang tunay na mga mananampalataya. Ayan. Okay, so medyo komplikadong tanong ba yan, pero parang mahirap sagutin. Kayo na po yung nakakaalam. Ano bang klaseng buhay mayroon tayo bilang mananampalataya o tagasunod ni Kristo? Ang ikalawang bahagi ng talata ay nagsasabing, at ang iba ay tatawag sa kanyang sarili sa pangalang Jacob. So yung pangalang Jacob or Israel, ito'y tumutukoy kay Jacob. At yun nga, alam natin, nabanggitin kagabi, sa Genesis chapter 32 verse 28, nakipagbuno si Jacob sa anghel ng Diyos. O ang tawag nila is theophany, no? At dito nga ay actually, napakalakas ni Jacob, halos tinalo niya yung anghel. Kaya siya ay sinugatan ng anghel. Hindi siya sinugatan, parang sinaktan siya sa tagiliran, at yun nga, basahin nyo na lang yung Genesis chapter 32, nandun po yung buong kasaysayan. Yung Israel, ang ibig sabihin noon na binigay sa kanyang Israel, ibig sabihin is the man who struggles o struggles with God. Okay? Yung El ng Israel, ibig sabihin is Elyon, no? Yung pangalan ng Diyos, El Elyon. Yung Isra, ang ibig sabihin niyan ay struggle. Pag hinanap natin ang equivalent sa English, mga Hebrew word po iyan. So Israel, ibig sabihin is struggled with God. Israel. Okay. I think nabanggit ko yan dati nung si Pastor Godan ng una sa devotion. Okay. Ang huling bahagi ng talata, itatatak nila sa kanilang mga bisig ang pangalan ni Yahweh at sasabihin sila'y kabilang sa bayan ng Diyos. So itatatak, ito'y nagmumungkahin ng isang publiko at sinadyang pangako sa Panginoon at sa bansang Israel. Ang pagtatatak ng pangalan ni Yahweh sa kanilang bisig, ito'y identity.
ang ganda nito, dahil ang itatatak ay pangalan ni Yahweh. Sa Revelation, ang sinasabing itatatak ay 666. Ano bang gusto nating itatak? Well, naalala ko lang po, wala pong connection yung 666 doon sa sinasabi dito. Naalala ko lang kasi parehong itatatak. So siguro pagpapatuto nga ako dito ng Yahweh ba? Hindi, para namang, hindi. May ipapatuto po ako dito sa Okay, so tuloy po tayo. Ang pagtatatak ng pangalan ni Yahweh sa kanilang bisig ay nagpapahibatig ng formal na deklarasyon o pagpapahayag ng katapatan ng Diyos sa kanila. Ayan. Ito ay tumutukoy sa salitang covenant, yung pakikipagkasundo. Parang yung marriage contract. Di ba pag ikinasal yung babae at lalaki, pumipirma. Ibig sabihin, meron pa dong marriage vow, na nanunumpa sila. Ibig sabihin, pinapahayag nila yung katapatan nila sa isa't isa, at sa pamamagitan ng pagpirma ay nangangako sila na magtatapat sa partner nila habang buhay. Ano yan, Pastor Claude? Okay. At nangangahulugan ng isang mulat na pag-ampon ng pagkakakilanlan at pamana sa lahi ng patriarka. Ayan. Okay, nagalit pati yung daga dito, Pastor Claude. Okay, sa simbolikong paraan, ang talatang ito ay naghahatid ng ideya ng personal at komunal na pagkakakilanlan na may kaugnayan sa Diyos at sa bansang Israel. Okay. Muli, binibigyang diin nito ang kahalagahan ng pagkilala at pagtanggap sa kaugnayan ng isang tao sa Panginoon, sa mga pangako ng tipan. Gayon din ang aktibong pakikilahok at pag-aambag sa espiritual na panunumbalik at pagtubos ng Israel. Ayan, sa panghuli, ang talatang ito'y naghahati ng makapangyarihang mensahe tungkol sa pagkakakilanlan, pangako at pagtubos. Tinubos tayo ni Yahweh, tinubos tayo ng Diyos, tinubos tayo sa pamamagitan ng kamatayan ng Panginoong Hesus. So, ibig sabihin lang nito, ang ating puso, ang ating buhay, ang ating buong pagkatao ay dapat na angkor sa Panginoong Hesus. Christ-like character, so alam na natin kung ano yung mga katangian ni Kristo. Yung lagi nating napapag-usapan dito sa church. Ang tanong lang, kapatid, nagagampanan mo ba ito? Well, ang isang bagay na kailangan nating gampanan, yung pananalangin. Si Jesus Christ mismo nanalangin. Siya mismo nagturo ng salita ng Panginoon at nag-aral ng mga batas para masunod niya ang kalooban at kaparaanan ng Diyos. Nawa tayong lahat dito sa buhay natin bilang mananampalataya ay nagpapatuloy sa ating pag-aaral. Yan po. Ang ating pag-aaral na ito na ginagawa gabi-gabi ay isang mahirap na proseso. Nakakainip ito, nakakapagod, nakakabagot. Nabanggit ko nga sa inyo dati, may ilan akong kaibigang pastor na gusto na itong ipahinto dahil baka daw hindi na kailangan ng mga tao. Pero sabi ko ay mukhang kailangan at okay pa naman. Kaya tinanong ko kayo noon, ito kasi isang paraan ng pagpapakita na tayo ay kay Kristo. Patuloy na pag-aaral, pagsasiliksik, paghanap ng karunungan sa kanyang salita. Pero kung dumating ang panahon na kayo mismo, nakasama ko dito sa church, ay magdesisyon na, Pastor, tama na, pagod na kami, may sawa na kami. Ayan, wala naman akong choice kung hindi ihinto. O siguro, wag na kayong mag-join, baka tuloy-tuloy ko pa rin gawin ito for purpose ng recording at ilalagay ko pa rin sa GC sa ating Facebook page para kung mamatay man ako, yung apo ng mga apo ko ay baka sakaling hindi pa dadating ang Panginoong Hesus, ay di mababasa nila yung lolo-lolo natin. Yan. So, kasi mga ganong sitwasyon. Kasi iyon ang isang hinihingi ko sa Panginoon. Gusto ko ay bago ako kunin ng Panginoon ay ma-discuss ko, ma-preach ko yung buong Bible expository at gusto kong magawan ito ng komentaryo yung buong Biblia. Well, napakahirap gawin po nito. Ito po ay mangyayari sa kalooban ng Panginoon. Ayan. Kaya alam ko hindi pa ako kukunin ni Lord Marami pa akong gagawin. Okay, so yun lang po. So salamat sa inyong pagsama. Bukas itutuloy natin ang verses 6 to 8
So, salamat sa ating natalakay sa gabi ito. Salamat sa inyong pakikinig. Kung meron kayong mga katanungan na hindi niyo maunawaan dahil ang dami kong kwento, ay i-chat nyo lang po ako para maipaliwanag po ng kumpleto uli. Okay, maraming salamat muli. Tayo po'y magwakas sa panalangin. Samahan po ninyo ako. Muli, Panginoon, nagpapasalamat po kami at nagbibigay ng papuri at parangal sa iyo. Salamat sa tagumpay ng gawain sa gabing ito, ang pag-aaral, pagtalakay ng mga karunungan ayon sa iyong salita. Salamat sa mga taong nakasama namin, Panginoon. Patuloy mo silang pagpalain, gabayan at pangunahan. At salamat din, Panginoon, dahil meron kaming opportunity na mag-aral. Yung mga taong hindi namin nakasama sa gabing ito, patuloy mo silang pagpalain, gabayan at pangunahan. At sa mga susunod na gawain namin, ay makasama namin sila. Salamat po, dakilang Diyos. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.